Handa ka na bang buksan ang pinto sa mundo ng kababalaghan? Ito ang Kwentesta. Biringan, The Lost City. Ilan lang yan sa mga salitang palaging nababanggit sa kwento, babala. Lahat ng ito ay mga kwento ng mga matatanda at hindi pa napapatunayan ng agham. Ngunit paano natin masasabing wala itong katuturan kung karamihan sa mga Samarnon alam ang nakakatindig, balahibong kwento na ito? Si Carolina ay isang maladyosang babae na nagbabantay sa buong Samar. Sinabing ginahasa ito bago pinatay ng mga kalalakihan, ngunit nabuhay sa isang lugar, ang Biringan. Biringan, ang katumbas sa Tagalog ay hanapan ng mga nawawala. Mapahayop, bagay at mas lalong pati tao. Sinasabing ang lugar na ito ay marami ng naninirahan at lahat sa kanila'y pinaghahanap. Mapahayop, bagay at mas lalong pati tao. Sinasabing ang lugar na ito ay marami ng naninirahan at lahat sa kanila ay pinaghahanap pa hanggang sa kasalukuyan. At lahat sila ay nakaharap muna si Carolina bago sila nawala. Ang Biringan ay isang syudad na animoy paraiso na sobrang ganda. Matataas na gusali, mayayamang tao, magagandang nilalang, mababait at walang krimen ang nagaganap. Sinasabing ang tanging taong kayang magdala ng bagong mamamayan doon ay walang iba kundi si Carolina. Siya'y nagpapakita sa mga taong gusto ng maaalam o ayaw na sa kasalukuyang pamumuhay. Pero sinasabing mas lalo siyang interesado sa mga mababait at halos walang kasamaan ang puso para sa kanyang mas binubuong syudad. Kaya niyang linlangin ang mga baguhan at walang kaalam-alam sa kanyang istorya. Kapag inimbitahan ka niya, siguradong mapupunta ka sa Biringan. Ang tanging pananggalang sa mabubulaklakin niyang pang-iinganyo ay ang pagmamahal sa Diyos at pamilya. Dahil sa mahaba na ang aking naisulat, ito ay isang nakakatakot na pangyari. 2010. Mang Joey. Pre, balita po, ayaman yun ng Kalbayog, gal. Ang Kalbayog ay isa sa mga syudad ng Samar. Lolo. Bakit naman? Kasi nung mabawi kami yung misis ko galing sa Amerika, may nakita ako sa internet na ang pambayan na may wall na nakalagay doon Kabayan CDSM. Sabi ng Mang Jose. Pre, wala pa kaming wall sa Tambayo. Kahit muta ka doon sa bayan, wala pang wall. Sabi ng Lolo. Kailan ba? Galing kami ng misis ko sa bayan. Pagkababalam namin sa bus, maraming mga taxi nag-aalok ng biyahe. Kaso sabi ko, center car na lang kami sakay. Mura pa. Sabi ng Mang Jose. Ang center car ay isang uri ng tricycle sa amin. Pero kasya dito ang 10 tao. Naku, Ma'am Kala, wala pang taxi dito. Walang mall at taxi dito. Sabi ni Lolo, ang ibig sabihin, naku, nagkakamali ka, wala pang taxi dito. Pre, tawlo ba? Isinang mataw yun, patwat sila pamilang mabiyawi na alok ang daming tao doon na karina. Sabi ng Mang Jose. Para sa pagkakaalam ng lahat, ang taong yun ay lumaki sa Kalbayog at dahil sa kanyang mga anak, nag-migrate na sila sa Amerika. At sa taong 2010, wala pang mall sa Kalbayog. 2016 nagsimulang magkaroon at hanggang ngayon, ni isang taxi wala pa ang syudad na yun. Tanging tricycle at pedicab lang ang transportasyon sa syudad. Marami din nagsasabi sa bawat taon ay may kinukuhang mga tao, kaluluwa, para dalhin sa misteryosong syudad. Pag may nakasalubong kang mga taong walang gitna, ang ilalim ng ilong, yung canal-like na nasa pagitan ng bibig at ilong, sila ay nanggaling sa Lost City.
Kukuha at order ng mga gamit sa iba pang lugar sa Samar, ngunit ang address ay wala naman talaga sa Samar o maging sa mapa ng Visayas. Minsan, may kakatok tatanong na saan daw ang Biringan dahil may nag-o-order daw at doon nakapirma ang address. Pero wala ni isang nagkiklaim. Noon paminsay pagluwas ng tita ng kaibigan ko papuntang Samar, sakay ang isang bus. Nang makarating sila sa tulay na may ilog sa ilalim, tumigil sandali ang driver ng bus sa pagmamaneho dahil may dadaan daw na malaking barko. Tumigil ang bus ng 15 minuto para lang padaanin ang isang ghost ship na tanging ang driver lang ang nakakaalam. Respeto daw yun, sabi ng driver, para sa mga sinasabing bagay at mga nilalang. Ito pa, dahil nga sikat ang istorya ni Carolina at ang Biringan City, nagkaroon ng pagsasadula ang isang teatro. Hindi ko na babanggitin ang organisasyon na yon tungkol sa buhay ni Carolina para sa mga manonood. Pero nung ipiprinta na ang pangalan ng pangunahing tauhan sa script nito, ay hindi ito lumalabas at bagkos. Mali-mali ang paglabas sa printer na hindi naman sira at maayos namang tinatype. Caroline, at iba pa. Kaya nagpapasyahan nila na baguhin ang pangalan at ginawang Carol. Ang isa namang babae nag-aantay ng masasakyan, nakatayo at palingalinga. May nakitang babaeng papalapit sa kanya. Isang maganda at mahaba ang buhok, maputi at nakaputing damit na nagsabing, "Tiuli ka na? Papawi ka na?" Ibig sabihin. At tumango lang siya, sinyalis ng oo. Kasabay ang matamis na mga ngiti. Nag-usap silang dalawa. Tumagal ng kalahating oras. Tansya niya. Pero pagtingin niya sa paligid, walang katao-tao maliban sa kanilang ng dalaga. Pagkalipas na ilang minutong pag-uusap, bigla itong nag-aya na sumakay daw sila sa isang bus. Nagtaka ang dalaga na kung papaano napunta sa harapan nila ang isang malaki at magarmong bus na wala ni isang ingay na narinig. Wala na siyang nagawa kundi sumama at sumakay sa bus sa kadahilan ng wala na siyang masasakyan pa. Pagkasampa nila sa bus ay nagbaw lahat ng nakasakay. Lahat sila walang kanal like sa pagitan ng ilong at bibig. Dumaan ang isang oras at walang umiimik sa mga nakasama niya sa bus. Lahat sila ay parang hindi humihinga. Naayos lang upuan, bata man o matanda. Tumigil ang bus at sinabing nandito na sila. Bumaba siya at tinanong siya ni Carolina na kung gusto pa ba niyang sumama sa lugar nito. Pero naisip niya na hinahanap na siya ng mga magulang nito. Bumaba siya at nagpasalamat. Umalis ang bus at naiwan siyang nakatayo sa pintuan ng kanilang bahay. At pagbukas nito ay agad siyang niyakap ng kanyang inang umiiyak. At sa halip na umiyak ay tinawanan niya ang kanyang ina. Pero baka sa mukha ng kanyang ama ang pag-aalala. Nak, totoo araw ka nang naming hinahanap, saan ka ba nagsisungot? Ang nakangising ekspresyon ng dalaga ay napalitan ng takot at pangamba sa sinabi ng kanyang ama. Ang kwentong ito ay ilang beses kong tinanong sa mga nagsabi sa akin at pawang katotohanan ang kanilang sambit. Salamat sa pagbabasa, aking kwentesta.